Noong 2007 sa New York City muling binuksan ni Lucy ang pabrika ng kanyang lolo at alam ng lahat na ang kanyang mga ninuno ay isang nakakakilabot na tao at pinagsasamantalahan ng kanyang mga empleyado, ngunit nangako si Lucy na ang lahat ay mag-iiba mula sa araw na yun. At dahil si Nancy, ang kanyang kambal na kapatid, ay nagbitiw bilang CEO, ginarantiya ng babae na ang korporasyon ay ganap na nakatuon sa mga etikal na layunin at pabor sa pag-unlad ng sangkatauhan. At pinahiwatig ng pananaliksik na higit 10% ng populasyon ng mundo ay nakakaranas ng gutom at ayon kay Lucy ang bilang na ito ay mas tataas pa. At upang wakasan ang kakulangan sa pagkain, ang kanyang biotechnology na kumpanya ay nag-develop ng super piglet at pagkatapos ng ilang buwan ng pag-aaral ay nagawang mag-breed ng 26 na transgenic na hayop na ipinadala sa 26 na iba't ibang bansa. At bawat bik ay ibinigay sa lokal na magsasaka upang malaman kung anong uri ng kapaligiran ang angkop sa hayop na ito. At matapos ang 10 taon, ang mga bik ay ibabalik sa New York at magiging ninuno ng isang bagong species ng hayop na magbabago sa industriya ng livestock. At upang makuha ang pampublikong aproba, ang korporasyon ng Mirando ay nagimbita ng isang sikat na veterinaryo upang kumatawan sa kumpanya. Si Johnny Wilcox ay nagtatanghal sa isang palabasan sa TV kung saan gumagamit ito ng iba't ibang uri ng hayop upang makagawa ng tinatawag niyang entertainment. At sa oras na lumaki ang mga bik at bumalik sa New York, isang kompetisyon ang gaganapin upang hatulan ang pinakamahusay na super pig at si Johnny ang nagkokorona sa mananalo. At 10 taon nang lumipas sa kabundukan ng South Korea, tinulungan ni Miha ang kanyang matalik na kaibigan na tanggalin ang tinik sa paa nito, at si Okja ay ang isa sa mga genetically modified na piglet at ginugol ang huling 10 taon kasama ang batang babae. At magkasama sila ay nagkaroon ng maraming pagkikipagsapalaran at araw-araw ang dalawa ay naglalakad sa kagubatan upang mangolekta ng mga panustos. At pagkatapos na pumitas ng mga prutas, pumunta sila sa isang lawa upang mangisda at pagkatapos ay umidlip bago bumalik sa kanilang bahay. At dahil malapit ng maghapunan, nagpasya si Miha na dumaan sa isang shortcut at ginabayan ang piglet sa pamamagitan ng isang lubid na nakatali sa leeg nito. Gayunpaman, pagkatapos madulas sa isang bato, ang bata ay dumulas sa gilid ng bangin at sinubukan ni Okja na hilahin ito pabalik, ngunit ang problema ay ang bato ay ganap na madulas at nagsimula din itong mahulog. At upang iligtas ang batang babae, tumakbo ang piglet ng ilang metro upang isabit ang tali sa puno at itinapon ang kanyang sarili sa talampas upang matiyak na makaakyat si Miha ng ligtas. At sa pag-asang buhay pa ang kanyang kaibigan, bumaba ang bata sa bundok upang hanapin ito, at nang makita niya ito, si Okja ay hindi gumagalaw, ngunit mabilis na tumayo nang makita nito ang isang piraso ng prutas sa kamay ni Miha. At sa kinagabihan, ang batang babae ay kumain ng masarap na sopas na inihanda ng kanyang lolo, at habang kumakain sinabi ng matanda na sa susunod na araw ay bibisitahin sila ng ilang miyembro ng korporasyon ng Mirando na pupunta doon upang makita si Okja. Hindi makapaniwala ang bata na binili ng kanyang lolo ang piglet sa kumpanya dahil ito rin ang pangako sa kanya, kaya hindi nag-aalala si Miha sa pagbisita, at pagkatapos ng hapunan iniwan ng bata ang kanyang silid at natulog sa tabi ni Okja. At sa sumunod na umaga, si Mr. Mundo ang unang dumating sa bundok at nakita si Miha na sinisipilyo ang ngipin ng piglet. At pagkatapos ay kumuha ng isang kagamitan na nakakabit sa tenga ng hayop at ibinigay ito sa lalaki, at dahil dito nakakuha sila ng impormasyon tungkol sa kalusugan ni Okja. At sa lalong madaling panahon, ang ilang sa grupo ay dumating at ang lahat ay pagod pagkatapos ng mahabang paglalakad, at ipinagdiwang ni Johnny ang kanyang tagumpay sa pag-akyat sa bundok. At nang makita ang vet, mabilis itong nakilala ni Miha mula sa kanyang palabas, at ang lalaki ay humanga nang makita nito si Okja. Binisita rin ito ang iba pang 25 na piglet sa iba't ibang bansa, ngunit wala sa kanila ang kasing ganda katulad niya. Kaya si Okja ang binoto na pinakamahusay na super pig na binuo ng Mirando, at si Mr. He at ang kanyang apo ay nagtanggap ng award na ribbon. At pagkatapos ng shoot, humingi si Miha ang autograph kay Johnny, at pagkatapos ay inanyayahan siya ng kanyang lolo na bumisita sa libingan ng kanyang magulang habang tinatapos ng crew ang pagkuha ng litrato sa piglet. At nang lumingon ito, nakita niya sinusubukan ni Okja na sumunod sa kanya, ngunit panatag siya dahil alam nitong magkikita ulit sila. At lumipas ang ilang oras at si Miha ay nakaupo sa ilalim ng isang puno at naghihintay sa kanyang lolo na tanggalin ang mga damo na tumubo sa paligid ng libingan. At sa kanilang pag-uusap, ang matanda ay nagbigay ng isang gintong baboy sa kanyang apo at sinabing ito ay gawa sa purong ginto, at pagkatapos ay nagpa siya itong sabihin ang totoo at sinabing si Okja ay kukunin.
At nang marinig ito nalito si Miho dahil naniniwala itong binili ng kanyang lolo ang hayop, gayunpaman sinabi ng kanyang lolo na hindi tinanggap ng kumpanya ang kasunduan kaya ginamit nito ang pera upang bilhin ang gintong baboy. At dahil nagalit sa balita nagmadaling bumalik si Miho sa kanilang bahay sa pag-aasang makarating sa tamang oras upang maiwasan na dalhin ang kanyang kaibigan. Gayunpaman nang dumating ito sa lugar na pagtanto nito na wala na si Okja at nagmadaling bumaba sa bundok upang hanapin ito. At matapos ang mahabang paglalakad na pagtanto ng bata na ang kanyang kaibigan ay malayo na kaya hindi na niya ito maabutan kaya bumalik ito sa bahay na may planong iligtas sa kanyang pag-iisip at nagpalit ng damit upang maglakbay patungo sa Seoul dahil doon dadalhin si Okja bago ito dalhin sa New York. Pagkatapos ay kinuha ni Miho ang parte ng kanyang ipon sa gintong baboy na nakuha niya mula sa kanyang lolo upang bayaran ang kanyang paglalakbay. At nang makita na ang kanyang apo ay determinado na ibalik si Okja, pinigilan ng matanda ang bata na umalis ngunit hindi siya pinansin ni Miho dahil ang mahalaga lamang sa kanya ay iligtas ang kanyang kaibigan. At matapos ang ilang oras ng paglalakbay dumating ang dalaga sa headquarters ng kumpanya sa Korea at sinubukan na makipag-usap sa attendant ngunit hindi siya nito pinansin. Kaya nagpasya ang bata na humanap ng ibang paraan at sinira ang salamin upang makapasok sa opisina para hanapin si Mundo dahil naniniwala ito na siya ang makakatulong sa kanya. At hindi rin nagtagal bago dumating ang mga gwardya at sa panahon ng pagtakas nakita ni Miho si Okja na puwersahan na isinakay sa likod ng isang truck. At matapos na kumuha ng ilang litrato sumakay si Mundo sa truck at umupo sa tabi ng driver na mabilis umalis sa lugar. Habang nagawa ng batang babae na matakasin ang mga gwardya at hinabol ang sasakyan sa lansangan ng lungsod hanggang sa tuluyan niyang maabutan ito. Pagkatapos ay tumalon ito sa bubong ng truck at halos muntik ng tamaan nang dumaan ito sa ilalim ng isang tulay. Nang biglang dumating ang isa pang truck at naging sanhi ng isang aksidente dahilan upang mahulog si Miho sa kalsada. At doon isang grupo ng mga nakamaskara ang sumakay sa truck upang iligtas ang piglet at sa gitna ng lahat ng kaguluhan narinig ni Okja ang boses ni Miho na sinisigaw ang kanyang pangalan at tumakbo patungo sa kanya. At nang magkita ang dalawa plano ng batang babae na tumakas sa subway ngunit pumasok si Okja sa isang tindahan at nagdulot ng malaking kaguluhan. At matapos na patumbahin ang ilang istante at sirain ang ilang bagay ang hayop ay sinagip ng Liberation Front na prinotektahan siya mula sa mga gwardya ng Mirando na sinusubukan siyang hulihin. Mabilis na kinuha ng grupo si Miho at Okja palabas ng tindahan at itinago sa loob ng truck at sa mga oras na ligtas na ang lahat. Nagpakilala si Jay at humingi ng tulong kay Kay para kausapin ang bata dahil hindi ito marunong magsalita ng Ingles. At sinabi ng lalaki na siya ang pinuno ng organisasyon na ang misyon ay iligtas at palayain ang mga hayop mula sa mga zoo at laboratorio. At sa loob 40 taon ng gawain ng kanyang grupo ay nagsisiwalat ng mga kalupitan na ginagawa ng mga kumpanya sa mga hayop. At sa pagkakataon na ito ang kanilang plano ay ilantad lahat ng kabuktutan na ginagawa ng korporasyon ng Mirando sa mga hayop at para gawin ito kailangan nilang i-record ang lahat ng nangyayari sa laboratorio para mailantad ito sa media. Pagkatapos ay pinakita ni Jay ang isang itim na box na kapareho na nasa tenga ni Okja. At ang pinagkaiba ay ang bagong device ay magpapadala ng mga larawan mula sa loob ng lab sa miyembro ng FLA. At matapos na palitan ng box inihayag ni Jay na ang kanilang plano ay palaging iligtas ang mga hayop at palitan ang device at payagan ng hayop na muling makuha. Gayunpaman dahil alam na ni Miho ang eksena pakiramdam ng lalaki na obligado siyang humingi ng permiso sa batang babae na ituloy ang plano dahil alam nitong si Okja ay may malaking kahulugan sa kanya. At nangako na ililigtas nito ulit si Okja sa panahon ng parada sa New York gayunpaman sa kabila nito iginiit ni Miho na iuwi siya ng grupo kasama ang kanyang kaibigan pabalik sa bundok. At nang marinig ito na dismaya ang ilan at hindi matanggap ang ideya na ang lahat ng pagsisikap ng grupo ay mawawala. Kaya nagpasya si Kay na magsinungaling at sinabing sumang-ayon si Miho sa kanilang plano. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang operasyon at pagkatapos magsuot ng maskara tumalon sila sa tulay upang takasan ng mga pulis at iniwan si Okja kasama ang babae sa sasakyan. At sa sumunod na umaga sa New York nakipagpulong si Lucy sa kanyang mga tauhan para panuorin ang balita at nakaisip ng isang diskarte upang linisin ang pangalan ng korporasyon. At ang reputasyon ng kumpanya ay bumaba matapos na sinubukan ng ilang empleyado na pigilan ang dalaga na iligtas ang kaibigan nito matapos silang magkahiwalay. Ang buong grupo ay nag-aalala nang tumayo si Frank at naghanda ng 2 tasa ng kape at tinanong si Lucy kung ano ang iniisip nito tungkol sa pagdadala kay Miho sa New York.
At nang marinig ito ang babae ay may ideya na pagsamahin ang babae at ang piglet sa stage sa panahon ng pagkukorona sa pinakamahusay na Super Pig. Nang biglang dumating si Johnny sa silid na may layuning panatilihin ang kanyang trabaho dahil natatakot itong mapalitan ni Miha bilang kinatawan ng korporasyon ng Mirando. Gayunpaman hindi ito pinansin ni Lucy at sinabing ang kasikatan ng vet ay masama at ayon sa kanya nagbibigay ito ng dahilan upang palitan siya. At hindi nagtagal bago kumalat ang balita sa buong lungsod at si Miha ay lumipad mula sa Korea patungo sa New York. At habang nasa biyahe ang batang babae ay nag-aaral ng Ingles upang mapabuti ang kanyang kakayahan na makipag-usap sa mga Amerikano. Habang si Okja ay dinala sa kanyang hawla ng sinuri ng mga miyembro ng FLA na ang aparato na inilagay nila sa kanyang tenga ay gumagana ng maayos at nakikita ang lahat ng nangyayari sa paligid ng hayop. At sa oras na dumating si Okja sa kanyang selda inutusan ni Johnny ang gwardya na palayain si Alfonso upang gawin ang pagpaparami. Samantala ang grupo ng mga aktivistang proteksyon ng hayop ay nanunood ng may panghihinayang at inutusan si Kay na patayin ang video. At lahat ay nakakaramdam ng labis na pagkakasala sa pagpilit kay Okja na dumanas ng ganong karahasan lalo na si Kay na nagpasyang angkinin ang kanyang pagkakamali at ibinunyag na hindi pumayag si Miha na ipadala ang kanyang kaibigan sa New York. At nang matuklasan ang katotohanan nagalit si Jay at inatake ang kanyang kaibigan sa paniniwalang nag-traitor ito sa layunin na kanilang ipinaglalaban sa pagkuha ng karapatan sa batang babae na pumili. At matapos ang ilang sandali ang lalaki ay pinaalis sa FLA at pinalayas na sa grupo at dahil sa lahat ng pinsalang idinulot nito kay Okja nagpasya si Johnny na magpatuloy sa pag-atake sa hayop at gumamit ng isang bagay upang kumuha ng sample sa laman ng hayop. Ang maliit na piraso ng karne na ito ay iniharap sa mga eksperto upang tikman na sumang-ayon sa kalidad ng produkto. At nang dumating ang araw ng koronasyon ng buong madla ay binigyan ng pakete ng mga pinatuyong karne na gawa sa genetically modified na baboy at may ilang oras lamang bago lumabas si Okja sa stage at si Jennifer na assistant ni Lucy ay sinusubukan na kumbinsihin si Miha na makipagtulungan at magsuot ng isang uniform bago magtanghal sa harap ng libu-libong tao. At nang pumasok ang dalaga sa kanyang silid upang magpalit nakatanggap ito ng isang sorpresa at si Jay ay nandoon na naghihintay sa kanya at gumamit ng isang serye ng mga poster upang makipag-usap at ang lalaki ay nakadamit bilang valet at humingi ng tawad sa batang babae sa paglagay sa kanya sa sitwasyon at nangako na ililigtas nito si Okja mula sa entablado sa panahon ng pagtatanghal. Ngunit kapag nangyari ito hindi dapat tumingin si Miha sa screen sa kanyang likuran. At matapos na ibunyag ang bahagi ng kanyang plano umalis si Jay at tinanggal ang kanyang disguise upang makalakad ito sa gitna ng karamihan nang hindi napapansin. Samantala si Lucy ay nasa kanyang dressing room at naghahanda para sa seremonya at isang anunsyo ang magkakaroon ng malaking epekto sa mga resulta ng pananalapi ng kumpanya. At dahil dito nagpasya si Frank na bisitahin ang kanyang kaibigan at pagkatapos iabot sa kanya ang mga bulaklak ay tinikman ang masarap na super pork sa unang pagkakataon. At nang purihin ni Lucy ang mga bulaklak sinabi ni Frank na hindi ito galing sa kanya kundi sa kambal nitong kapatid na si Nancy. At nang matuklasan nito na ang kanyang kapatid ay pumunta sa New York upang parangalan siya si Lucy ay nagalit dahil mayroon silang magkaribal na relasyon sa kanyang kapatid. Habang ang paligsahan ay nagsimula na at si Johnny ang unang umakyat sa entablado ang lalaki ay gustong-gusto makakuha ng atensyon mula sa publiko at ginamit ang lahat ng kanyang karisma upang pasayahin sila hanggang sa lumitaw ang pangunahing atraksyon. At sinabi nito na 10 taon ang nakaraan 26 na magsasaka mula sa iba't ibang bansa ay binigyan ng Super Pig na sanggol na kailangan nila alagaan hanggang sa umabot ito sa hustong gulang. At kamakailan ang pinakasikat na vet sa TV ay binisita ang bawat isa at pinili ang isa na namumukod-tangi sa lahat. At ngayon ay makikilala ito ng lahat ngunit bago ito mangyari tinawag ni Johnny si Lucy sa entablado dahil siya ang mastermind sa likod ng proyekto upang lumikha ng Super Pig. At nang umakyat ang babae sa entablado si Blonde na nagtatago sa isang kahon kung nasaan ang cable ng mga kuryente ay nagsimulang isagawa ang planong pagligtas. At matapos na magbigay ng maikling talumpati tinanggap ni Lucy si Miha bilang kanyang pangunahing pandangal at pareho nilang sinalubong ang pagdating ni Okja sakay ng isang karosa. At sa oras na makalapit ang sasakyan binuksan ng dalaga ang kanyang bag at kinuha ang paboritong prutas ng kanyang kaibigan upang kumalma ito dahil alam nitong labis ang pagka-stress ng hayop. Ngunit nang umalis ito sa sasakyan hindi pinansin ni Okja ang pagkain at hindi rin pinansin ang presensya ni Miha. At pagkatapos ng pang-aabuso at pananakit na dinanas na wala ng pag-asa ang hayop sa mga tao at habang ang lahat ay pinapanood ang hayop.
Inutusan ni Jay si Blonde na ilabas ang video sa malaking screen at ang buong madla ay nagalit nang makita kung paano nila inaabuso ang mga hayop. At habang ang buong madla ay nagulat sa nakita nila umakyat si Jay sa entablado at hiniling kay Miha na huwag itong lumingon dahil ayaw nitong makita ng bata ang lahat ng pinsalang dinanas ni Oakjaw. At sa kanyang gulat si Johnny ay lumitaw din sa video at nauwi ito sa pagkasuklam sa kanya ng mga tao. Samantala si Frank ay nasa isang restaurant nang makita nito ang gulo na nangyayari at hiniling kay Nancy na tulungan siya. At sa mga sandaling yun si Oakjaw ay natakot sa lahat ng kaguluhan at nauwi sa pagkagat nito kay Miha habang sinusubukan siyang pakalmeyan ng bata. At upang iligtas ang bata inatake ni Jay ang hayop ngunit hinawakan ni Miha ang patpat at pinigilan ito upang hindi masaktan ang kanyang kaibigan dahil alam nitong hindi siya sasaktan ng hayop. At sa oras na mapakalma ito si Jay at ang kanyang grupo ay tinulungan ng dalawa na makatakas ngunit nauwi ito sa paghuli sa kanila ng mga pulis habang patungo sa truck. At nang magawa ng dalawa na makapasok sa truck nahila ang isa sa paa ni Oakjaw at si Jay ay kailangan labanan ng mga pulis upang iligtas si Miha. At pagkatapos ng lahat ng sakuna na nangyari sa panahon ng koronasyon si Lucy ay nakaupo sa kalsada katabi ang kanyang kambal na babae at nagalit nang malaman na kailangan nito ang tulong ni Nancy upang linisin ang kanyang kalat. At sa kabutihang palad si Jay at Miha ay nagawang mailigtas at napagtanto na ang driver ng truck na nagligtas sa kanila ay si Kay na nandoon upang ayusin ang gulo na kanyang ginawa. At dahil sa malalang pinsala si Jay at ang babae ay nawalan ng malay at si Kay ay kailangan humanap ng doktor upang tignan sila. At nang magising si Miha nalaman nitong kukunin nila si Oakjaw na dinala sa isang katayan kasama ang daan-daan pang super pig. At ngayon ang batang babae ay may misyon na hanapin ang kanyang kaibigan sa lahat ng mga hayop na yun bago pa ito tapusin. Gayunpaman ilang minuto bago magsimula ang paghahanap nahuli sila ng mga gwardya at sa mga sandaling yun napagtanto ni Miha na si Oakjaw ay patungo na sa pagkatay sa kanya. At dahil dito pumasok ang bata sa pasilidad at tumakbo upang subukan na hanapin ito sa tamang oras. At habang naglalakad ito sa lugar nakita nito ang ilang hindi mabilang na mga katawan ng piglet na nakasabit sa kisame at lubos na natakot sa ganong kalupitan. Ang batang babae ay kinilabutan sa lahat ng kanyang nakita nang marating nito ang unang yugto ng produksyon kung saan ang mga hayop ay itinatapon sa kakaibang paraan. At si Oakjaw ang susunod at sinubukan ni Miha na makialam kaya inabot nito ang isang larawan na kinuha niya 10 taon ang nakalipas katabi ang piglet. At sa mga oras na tatapusin na ang hayop nang dumating si Nancy at Frank kasama ang mga pulis na mabilis na inaresto ang dalawang aktivista na nagdala kay Miha sa lugar. Nakiusap ang batang babae kay Nancy na palayain si Oakjaw upang pareho silang makauwi ngunit tumanggi ang babae at sinabing ang hayop ay walang iba kundi isa lamang kalakal. Kaya kinuha ni Miha ang gintong baboy na nakuha nito mula sa kanyang lolo at sinabing gusto niya itong gamitin bilang kabayaran kay Oakjaw. Sinabi din ng batang dalaga na gusto nitong bilhin ng hayop ng buhay at pagkatapos na suriin ang bagay na gawa sa purong ginto tinanggap ni Nancy ang alok. At bago umalis nagdiwang ang babae sa pagbenta ng unang super pig na ginawa ng Mirando at inutusan ng kanyang empleyado na ihatid si Miha ng ligtas at nang makalaya ang kanyang kaibigan tumakbo ang bata upang yakapin siya at pareho silang umalis ng payapa sa lugar. Gayunpaman sa kanilang daanan nakita nila ang 12-dosenang baboy na hindi kasing swerte ni Oakjaw at nakita ang kalungkutan sa kanilang mata. At bago umalis nakita nila ang isang piglet na itinaas ang electric fence para makalusot ang kanyang sanggol at napagtanto ni Miha na humihingi ng tulong ang ina nito na gustong iligtas ang kanyang anak. At nang marinig nila ang ingay lumingon ng mga gwardya ngunit hindi nila namalayan ang nangyari dahil nagawa ni Oakjaw na itago ang sanggol sa kanyang bibig. At lumipas ang ilang linggo nang makauwi ang dalawa at ang sanggol ay nakatira kasama nila at sa kabila ng lahat ng nangyari walang sama ng loob si Miha sa kanyang lolo at nagawang patawarin ito sa kanyang nagawa. At ngayon ang maliit na pamilya ay namumuhay ng payapa sa kabundukan ng Korea at umaasang balang araw walang hayop ang mahihirapan kagaya ni Oakjaw. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.